Page 26, tayo umawit na may galak. Tayo'y umawit na may buong sigla, dahil ay pag-ibig ang sasamahan. Tayo'y tinawag sa kanyang iglesia, handa lang sa ating kanyang pagsintahan. Halina kakilihan, ang Diyos na may buong kagalakan. Purihin ang kanyang pangalan, sambahin natin sa katotohanan. Iyan ko natin na may buong pag-ibig, buhay at lahat ng tinatangkilik. Sama natin na nasa langit, ialay ang puso na walang dumi. Halina dating gawitan ang Diyos na may buong kagalakan. Purihin ang kanyang pangalan, sambahin natin sa katotohanan. Sa tutunguhin nating pananampahan, sa Diyos ang wala na lumalahan. Ibig ang lahat ng kasalanan, patawad sa liupang makamtan. Halina ating gawitan ang Diyos na may buong kagalakan. Purihin ang kanyang pangalan, sambahin natin sa katotohanan. Purihin ang kanyang pangalan, sambahin natin sa katotohanan. Mga kapatid, ang sunod po natin page 119, salot sa mundo. Hindi mo ba napapansin, o mahal na kapatid ko, sari-sari uring sakit ang sumasalo na sa mundo. Una-una pinapatay ay ang kaluluwa ng
Anyo ng masamay palayasin. Ang lagi na maluluso ng masamang espiritu. Ang likod niya di gayahin sa kalayuan at kapriso. Sa ligaya mananabay, gumagalang ang mikrobyo na biktima kaluluway sa hagis na ang patubo. Ang kailangan nating gawin upang lalo palakasin katawan ni Kristo na sa atin. Ang yun ang masamay palayasin. Katawan ni Kristo nasa akin. Anyo ng masamay palayasin. Next song po natin, page 117. Laganap ang kadiliman. Laganap ng kadiliman sa lahat ng dako o lugar, kasamaan ang magsasaksihan sa lahat ng kalalaya. Dumating na ang panahon, ang kapila ay bumangon. Nabayan ka, makalayo, taulay namin ngayon. Halika, o mga kababayan, pakinggan sandali ang anak. Ebanghelyo ang tanging saligaw upang maligaw ang sinuman. Dumating na ang panahon, ang kapila ay bumangon. Nabayan at makalayo, taulay namin ngayon. Buhay na ito may pagkupan, ang lahat
sa puso at isipan. Sa pitang ng dibdib ay itikikip. Lalatan ng mayroong pag-ibig. Kung nais mo marating ang langit, dumating na ang panahon, ang kapila ay bumangon. Sabayan ang mga layo, taglay namin ngayon. Taglay namin ngayon. Mga kapatid, ang aking pong panghuling awit ay sinamagatang Simulan. Babantayan kita sa araw at gabi. Di ako papayag na ikaw ay natin. Kahit isang asal na sa'yo'y paulit, ay di maaalis ng bugtong ating bin. Hindi ang buhay kung di magiging tapat, utos na tungkulin na aking tinanggap na mag-aalaga ng tawa, maligas sa mata ng Diyos ay huwag mag-alala. Aking gagamutin ang mga sugat mo, kung ika'y mag-isuot sa tulis ng bato. Palalaksin kita sa mga bisiko, puso'y aaliwin ng alam ni Kristo. Akin ang buhay kung di magiging tapat, utos na tungkulin na aking tinanggap naman.
ang iyong nilalagdas. Ang lahat ang masakit sa mga iyong kaaway na utos na tungkulin na ating tinamyak na mag-aalaga ng tawa ang manilag sa mata ng Diyos ay huwag mag-alala. Mga kapatid, sa pagkakataon ito, tayo po ay sama-samang tumindig at tayo po ay mananalangin. Ipangpapa po natin ang ating mga sarili sa presensya ng ating Panginoon. Panginoon namin Diyos, abang banal na makapangyarihan sa lahat, sa hapong pong ito, dakilang Ama, narito po kaming ilan po mga hamak at mga walang kabuluhan po mga alipin. Sama-sama po kaming nakapanindigan sa iyong banal na harapan. Bagamat hindi po natitiklop ang aming mga tuhod, ay nangayong Papa naman ang aming mga puso. Kumikilala at tumatanaw na malaking utang na loob sa iyong dakilang harapan, sinasamba at pinupuri ka ng bawat iya sa amin na naayon po lamang sa Espiritu at sa katotohanan. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng iyong mga kabutihan, pag-ibig, pagmamahal, habag at awa at malasakit na iyong patuloy na pinagkakaloob sa aming mga buhay. Napat sa lahat ng araw, sandali ng aming mga buhay ay nariyan ka upang kami po ay buhayin at alalayan at kupkupin ang iyong kanang kamay ng katwiran. At sa oras na ito, dakilang Ama, ay taglay po namin ng buong karapatan, ang buong pagkakataon upang sa hapon pong ito ng aming pananambahan ay humarap kami sa iyong dakilang harapan upang ikaw ay aming sambahin. Sa oras na ito, dakilang Ama, ay pagsamasamahin namin ang tibok ng aming mga puso upang ikaw ay aming purihin at dakilain. Sambahin ka po namin dyan po sa iyong kabanal-banalang kaitaasan. Dakilang Ama, sa lahat po ng mga bagay ay nariyan ka sa amin upang patuloy mo kaming kupkupin. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito, siyang dahilan ng aming pinagkapasalamat ay ang liwanag ng iyong mga katotohanan aming nakilala. Sa kalagayan ng bawat iya sa amin na kami tao lamang na may hamak at walang may pagmamalaki sa iyong dakilang paningin. Ngunit sa pamagitan ng iyong dakilang pagmamahal at pag-ibig ay dumating sa bawat iya sa amin ng banal na pagtatagumpay. Ang tagumpay ng aming mga kaawlawa, sapagkat sa kabila po ng iyong mga hinira, ng iyong mga nilikha, mga tao na bubuhay sa ibabaw ng sanlibutan ito, ay ibinukod mo po kami, pinili mo po kami, tinangi mo po kami sa bunto ng marami naming mga kababayan. Sa aming pong abang kalagayan ito, ay hindi po namin sukat na akalain na minsan sa aming buhay ay ariin po kami iyong mga anak. Tawagin mga anak ng Diyos na buhay. Mga
aliping inilaan mo sa mga dakilang pangako. Ginawa po kaming kaharian ng mga saserdote at sa pamagitan ng iyong dakilang makapangyarihang pagliligtas ay narito kami at nagagawa po namin ang dakilang katungkulang isinabalikat mo sa bawat iya sa amin. Ang lahat ng ito ay hindi po namin maaaring patumbasan ng anumang mga bagay, kundi ang bawat iya sa amin. Sa tuwing dumarating ang ganitong pagkakataon ay tumawag sa iyo at nagpasalamat sa iyo at luwalhatiin ng iyong dakila at banal mo po pangalan. Amen. Dakilang Ama, nabubuhay po kami sa daigdig na ito. Ang aming buhay at kalagayan, ang aming mga pagkatao, ay hindi po namin maaaring mailingid sa iyong dakilang kaalam. Sapagkat mga tao po kaming likha mo, mahihina, mga nilang po kaming marupo na sa kabila po ng aming adhikain na maging malinis, dalisay, walang kapintasan sa iyong dakilang paningin. Ngunit sadyang ganito po ang kalagayan at ang katalagahan ng pagkalikha mo po sa bawat iya sa amin na kami po ay iyong nilikhang mahihina at marupok sa ganda ng aming mga sarili at ingat na rin ay nahusupungan mo sa mga pagkukulang at mga pagkakamali. Dala po marahil ng lakad ng sanlibutan ito ang mga bagay na ng buhay na ito na nakaka-apekto sa aming pamumuhay, pagdadala ng buhay at pagdadala ng aming pananampalataya ay siya na rin nagiging dahilan kung bakit kami nagkakasala laban sa iyo. Kung kayo may nagkasala laban sa iyo ay hindi po namin inangad na maging suwail sa iyong dakilang harapan o lapastangarin ang iyong mga katotohanan. Kung kaya ang mga bagay na ito'y nangyari, bunga ng aming mga kabiglaan at mga karupukan. Dakilang Ama, ikaw po ang may sabi na magpapalad ang iyong mga hinirang, ang iyong mga anak na hindi mo na inaari pa ang kanilang mga kasalanan. At nananalig kami na sa hapon pong ito ng aming paglapit sa iyo ay patuloy mo ginagawad sa bawat iya sa amin ang iyong banal na pagkapala, ang iyong banal na bendisyon sa kalilinis at sa pagkapatawad ng lahat ng aming managawang mga kasalanan. Dakilang Ama, sa oras na ito ay narito kaming iyong mga anak. Ang aming kalagayan ay sa iyo namin inilalagang ang aming buong buhay at pagkatao. Yamang inilagang po kami sa daigdig na ito. Sa isang daigdig na puno ng panganib, ng pag-aalala, ng mga suliranin, ng mga pagsumakit sa buhay na ito. Daigdig na hindi namin alam ang kapalaran at eksaktong pangyayari na maaaring maganap sa aming mga kalagayan. Ngunit ikaw ang Diyos ng patnubay, Diyos ng pag-asa na nagkakaloob ng pagtatagumpay sa iyong mga anak. Dakilang Ama, tulungan mo po ang bawat iya sa amin na may pagtagumpay namin ang aming mga paglilingkod. Ilayo po kami sa mga tukso at sa mga panganib na maaaring magbuli ng aming mga pananampalataya at ng aming mga pagkakilala sa iyo. Saway mo po kami sa balinghaka ng aming mga puso. Ituwid mo po palagi ang aming mga landas, ang aming mga pag-iisip. Magkaroon po kami ng isang panatag na pananampalataya, isang dalisay na pananampalataya, na handang umunawa ng iyong mga kalooban. Mga alino po, maalinsunod, na may pag-ibig at pananampalataya sa lahat ng iyong mga kautusan. Maglilingkod sa iyo doon sa oras ng aming mga kamatayan. Dakilang Ama, alalahain mo po ang munting pangasiwa na inihalal at tinangi mo sa huling kapanahonan ito. Sa pangunguna ng aming minamahal na kapatid na Rebel Vicentiano, punong lingkod, ang matandang kapatid, ang tagapangasiwa, lingkod sa loob ng iyong banal na kapisanan. At katulong kami na mga lakit, babae, kaalalay, at katulong sa banal na pangasiwa, tuturo sa iyong mga anak. Dakilang Ama, sa panahon ng pagkasangkapan mo po sa bawat iya sa amin, ay gawdo po sa amin ng ibayong kapayapaan, ang kahinahunan, ang karunungan, at ang kapangyarihan. Masambit lang namin na may buong linis, katapatan sa gitna ng iyong mga anak. Makito po ang bawat iya sa amin. Patuloy kaming lumalago sa kaalaman, patuloy kaming sumisigla sa pananampalataya, patuloy po kaming nakadarama ng taginhawahan ng
nadulot ng liwanag ng iyong mga katotohanan. At sa pamagitan naman ito, dakilang Diyos, aming Ama, ay patuloy kaming mabubuhay sa pananampalataya at sa pananampalataya, maipaluto namin ang aming mga kalagayan sa matuwid na landas ng paglilingkod. Makarating po kami sa isang sakdal na pananampalataya na hahanapin na po sa bawat iya sa amin upang sa pagbabalik ng iyong bugtong na anak, upang siya sa atin ang kalagayan ng bawat iya sa amin, ay makita mo naman po kami na may siglang mga alibid na po, nataglay ang isang mapalad na pag-asa. Ang kanyang pagbabalik ay malulubos ang aming kagalakan, sapagkat ang buhay na ito na may kamatayan at may pagkasitayo ay mapapalitan ng kasiyahan at ng buhay na walang hanggan. Sa pagbabalik ng aming Panginoon, ay mga mana po kami ng iyong pangakong buhay na walang hanggan. Amen. Dakilang Ama, alalahayan na rin po ang lahat ng iyong mga aliping nagtataglay ng iba't ibang uri ng karamdaman, mga bagay na umaalipin sa aming mga lupang katawan. Ang sakit at sakit ay pinahintulot mo upang aming mapagsanayan, na maunawaan ang bawat isa, masanay ang aming mga pag-iisip, masanay ang aming mga katawan sa mga tiis ng buhay na ito, na kung paano ang aming Panginoon ay namatay, nakaranas ng hirap, ng hapdi, ng sakit, mga pagdaramdam ng mga bagay ng buhay na ito, ay kami naman ay hindi higit sa aming Panginoon na kinakailangan ding makaranas ng mga karamdaman ng buhay. Kaya Panginoon, tulungan mo po ang aming kapatid na Luz Minda Santiago, kapatid na Junior Santiago, kapatid na Loyola Manggubat, kapatid na Pilisa Cebu, ang mga manggagawa, may kaidaran na rin sa buhay, ang mga anak ko po nasa pagamutan dahil po sa iba't ibang karamdamang kinataglay ng kanilang buhay, at mga sa kasalukuyang panahon ng suliranin ng kalusugan na naranasan ay malalampasan ng bawat iya sa akin, sapagkat nagtitiwala kami, dakilang Ama, sa iyong pangako. Sa anong paraan ay di mo po kami babayaan, at sa anong paraan ay di mo po kami pagkukulangan. Kung kaya ang amin namang pakiusap ay lakasan po ang aming mga kalooban na aming mapagtagumpayan ng lahat ng mga bagay na ito, sapagkat sa pamagitan ng iyong mga salita ay kami gagaling mula sa aming mga karamdaman hanggang sa aming mga pananampalataya. At kami naman ang iyong mga lingkod, habang pinautang mo ng mga kaarawan ng buhay at mga kalakasan ng buhay, ang lakas naman ito ay aming magagamit sa tuwi-tuwina sa pagsisikap na hanapin ang dakilang kaluwalhatian ng iyong dakilang kamahalan. Sa loob ng iyong banal na tahanan, imamasdan namin ang kagandahan ng iyong mga katotohanan. Kami na iyong mga anak, lagi namin maging kasiyahan sa tuwi-tuwina ay ang magaliw sa lahat ng iyong mga palatuntunan. Amen. Dakilang Ama, umaasa po kami na sa oras pong ito ay dinidinig po ang aming mga pakiusap. Ikaw na ba ang patuloy na maghahari sa aming mga puso, lahat ng iyong mga anak na nasa malayong lupain, sa ibayong dagat, sa mga ligado pong nagdadalang tao, sa kanilang mga sinahupunan ay hipuin mo rin po ng iyong makapangyarihang kamay ng pagliligtas. At nanalig kami, dakilang Ama, na sa oras na ito, ang lahat ng aming mga pakiusap, bunga ng pananampalataya ng iyong mga anak, ay nakararating sa iyong banal na kaitaasan, at ang aming mga ang iyong banal na pagkapala ay umaabot at laganap sa lahat ng iyong mga anak, sa kanilang mga tahanan, sa nararating ng tahayag na ito, sa kanilang military barracks, sa mga pagawaan at sa mga naglalakbay mong alipin, sa lahat ng iyong mga anak sa bawat dako, at sa aming lahat na narito, ang lahat ng ito hinihiling po namin. At aming pangalan po labong at karapatan ng tungo mo anak, sa Jesucristo na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Patuloy tayo mga kapatid sa ating banal na gampanin sa oras na ito. Pinabati ko rin po ang lahat ng ating mga kapatid na naghandog ng hain ng pasalamat mula po sa ating kapatid na Willie Santiago.
Dahil sa pasalamat sa muling nakaraos ng isang buwan, puspos ng mapagbuhay, pag-alalay sa trabaho. Binabati ko rin po ang ating minamahal na kapatid na Carmen Santiago dahil po sa kanyang sinasimang pagpapasalamat sa oras na ito sa pagsapit ng kanyang kaarawan. Salamat sa maayos na hanap buhay, mga pagpapala, mga pagliligtas, mga kaloob ng Diyos na di masayo. Gayun din po ang ating pamilya ng ating kapatid na Rickson Signo, na kapatid na Evelyn Signo, kapatid na Princess Sophie Signo, kapatid na Priscilla Signo. Gahandog po sila sa Diyos ng hain ng pasalamat sa dakilang Diyos dahil sa mga kagandahang loob, kaligtasan, mga pagkapala sa kanilang pamilya, kalakip ang pasalamat. Pagsapit ng 8 taong kaarawan sa laman ng kanilang anak na si kapatid na Princess Sophie Signo. Sila kapatid na Richard Cebu, ang kanyang pamilya, si kapatid na Maria Melanie Cebu, kapatid na Alia Flora ng Cebu at kapatid na Maria Isabel Cebu. Naghahandog ang hain ng pasalamat sa dakilang Diyos dahil sa pagkasilang sa liwanag ng katwiran. Kalakip ang pagsapit ng 32 taong kaarawan ni kapatid na Richard Cebu. Gayon din sa patuloy na pagkapala at nakagandahang loob na dumarating sa kanilang pamilya, lalo't higit sa kaligtasan sa araw-araw ng kanilang buhay. Mga kapatid, sa pagkakataon pong ito ay darako na po tayo sa mahalaga diwa ng paksang ating pag-aaralan, ang pagtatagumpay ng mga kaanib na magaganap sa araw ng paghuhukom bilang kaganapan ng pangako ng Diyos. Tapat ang pangako ng Diyos at ang kanyang pangako ay may kaganapan. Ang kanyang pangako ay may katuparan. Hindi tulad po ng tao, pag nangako, minsan ay hindi natutupad. Minsan ay hindi nagaganap. Ngunit, ang pangako kung ito ng Diyos ay tiyak, natutupad, magaganap, at ito po ay mangyayari sa araw ng paghuhukom. Ang mga kaanib sa loob ng Iglesia ng Diyos sa buhay ay sumasampalataya, mga kapatid, na merong magaganap na araw ng paghuhukom. Lamang hindi natin alam kung kailan, paano, ang tiyak na kaganapan, ang oras, sapagkat sinabi po ng banal na kasulatan tungkol sa araw at oras na yaon ay walang sino mang nakaalam. Maging ang anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Sa araw ng paghuhukom na tinatawag na The Judgment Day, ito po ay serye na kaganapan na magsisimula po ito sa sigaw ng pakaka. Ang pag-ihip ng trumpeta ni Miguel Arcangel na marinig sa 4 na sulok ng lupa upang ang lahat ng patay na nasa libingan ay babukas at babuksan ang kanilang mga libingan at sila'y paiilang lang na parang agin. Bababa ang mga anghel sa langit na may isang sigaw, may tinig ng pakaka, may tinig ng sigaw ng arkaanghel ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay unang magbubuhay na maguli. At kung magkagayon, tayo ng mabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa alapaap upang salubugin ang Panginoon sa hangin, at sa gayoy sa Panginoon tayo magpakilanman. Mayayanig ang lupa sapagkat magkakaroon ng isang lindol na lubhang kakilakilabot na hindi nangyari buhat ng itatag ang sanglibutan. Mamamatay ang lahat ng tao sa daigdig sapagkat babagsak ang mga bagay sa langit. Sabi ng banal na kasulatan na ang kalangitan sa araw na yan ay mapupugnaw at ang sa matinding init
at ang lupa at ang gawang nasa lupa ay pawang masusunog. What 3:7 na aklat ay ikalawang Pedro. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamagitan ng gayunding salita ay iniingatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ang paglipol sa mga tao masama. At dapat huwag niyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay nito ng isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako. Kaya yung ating paksa po, ang kaganapan ng pangako sapagkat ang Diyos ay hindi nagpapaliban ng kanyang pangako. Gaya ng pagkapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi. Dapat darating ang araw ng paghuhukom o araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw ng sangkalangitan. Sa araw na yan ay mapaparang nakasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang gawang nasa lupa ay pawang masusunod. Sa mga bagay na ito, mga kapatid, ay tiyak ang pagkatagumpay ng mga kaanib na magaganap sa araw ng paghuhukom. Mula sa unang pagkabuhay na maguli sa mga patay, kung ang ating Panginoon Kristo muling nabuhay, tayo naman natutulog kay Jesus ay mabubuhay na kasama niya. Kaya nga kung sabihin ang araw pong ito, ewan ko po kung saan nila ibinantay ang pagbilang ng araw, ay tinatawag nilang linggo ng pagkabuhay. Ngayon po ay Holy Sunday sa Catholics. Tinatawag na linggo ng pagkabuhay sapagkat si Kristo raw ay nabuhay at ang ating Panginoon Kristo namatay at sa ikatlong araw ay muling nabuhay. At ang muling pagkabuhay na ito ng ating Panginoon Kristo, ang sabi niya, mga anak, hindi niyo na ako makikita. Sa isang sandali ay muli niyo ako makikita. Sapagkat sa pagkabalik ng ating Panginoon Kristo, sa isang sandali, sa isang kisap mata, ay siya na rin palang araw ng paghuhukom. Sa mga pangyayari na gaganap sa ating panahon, pahirap na pahirap ang daigdig, pagipit ng pagipit ang buhay, ang mga nag-aambang digmaan ng mga bansa, ang mga nagkakagulo, pamamahala ng mga tagapamahala ng pamahalaan, ang lupit ng krisis na kinakaharap ng sanglibutan, ang lahat kong ito ay nakakaapekto sa pamumuhay at sa buhay ng tao, mga kapatid. Kung kaya't layunin po ng pag-aaral na ito, sapagkat hindi pa dumarating ang araw ng paghuhukom, hindi pa po tayo ligtas, hindi po tayo tagumpay. Tayo po ay nakikipagbakbakan pa. Tayo po ay nakikipaglaban pa sa isang panahong hindi natin tiyak, sa isang kalagayan na hindi natin alam kung ano at paano na tayo sa mga araw na darating. Mga kapatid, dahil po dito ay nais po ng Diyos na imulat ang ating mga isipan sa reality ng buhay na ating naranasan. Na bagamat ang tagumpay ay malapit na, sandali na lang, konti na lang, nasa pituan na ang Panginoon sa kanyang pagbabalik. Ayon sa kanyang pangako, hindi siya mapagpaliban. Kung nananampalataya po tayo na wala pang 2 araw sa Panginoon, kung hindi kang kailimutan ng bagay nito ng 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Ang ating Panginoon Kristo buhat ang makit sa langit ay 33 Anno Domini, 33 AD. Today, April 4, 2021. Kulang pa ng mga taon bago pumasok ang 2,000 taon. Buhat ng kanyang pagkabuhay na maguli hanggang sa kanyang pag-akyat sa langit. Kaya sabi, sa konting sandali, in a blink of an eye, isang kisap mata, ay nariyan na ang ating Panginoon. Mga kapatid, sa bilis ng panahon, ng kaganapan ng buhay na mangyayari,
sa daigdig. Ngunit bago dumating ang Panginoon at bago maganap ang pangako, tayo po ay naglalakbay sa maalong dagat ng buhay. Tayo po ay naglalakbay sa baku-bakung lansangan ng kapalaran na hindi natin alam ang ating kalagayan at sitwasyon ng ating buhay. Kaya sa kalagayan pong ito, isang itinulad ng Diyos ang kanyang mga lingkod. Kung kahit kailangan natin ang pagtatagumpay. Pagtatagumpay. Sa aklat ng Efeso, Kabanatang 6, ang talata po ay 12. Pakinggan po natin na ganito po ang pagtuturo ng banal na kasulatan. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Sa isang English Bible po, ang tinatawag ko itong our struggles. Our struggle. Ang ating pakikibaka. Anong uring struggle? It is an spiritual struggle. Hindi po ito arms struggle. Hindi po ito physical struggle. Kagaya po ng sinasabi ng iba, ibagsak si Duterte, ibagsak ang kolonya ng mga Amerikano, ibagsak ang rehiming ng sino-sino mong namamahala. Sapagkat yan daw ang dahilan ng problema ng bansang Pilipinas, sila ang ipalit. Hindi po ganoon. Hindi ganoon ang uwi ng ating pakipaglaban. Hindi para humawak ng armas, makipaglaban sa kapwa-tao, at ang tao po ay sakupin at pailalim sa kanilang kapangyarihan. Ang ating ikang pakilaban ay laban saan? Laban sa mga ukol. Laban sa namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan. Mga kapatid, sa English version po, pag tinignan natin ang spiritual meaning nito o kahulugan nito, namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, ang ginagamit po na world forces of darkness. And the world forces of darkness ay spiritual forces of wickedness. Saan? In the highest heaven, in the heavenly places. Malalim. Heavenly places, espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Mga kapatid, anong bagay ang nasa mataas na kalagayan? Tinitingala. Na kinakailangan mo pangayumpapa. Na kinakailangan mo kilalanin at pailalim. Anong antas ng buhay ang nasa mataas na kalagayan? Kaya nga tinatawag po natin yan, mga kapatid, ang kapangyarihan ng world forces ay nakadepende po saan? Sa kapangyarihan ng Estado, sa kapangyarihan ng relihiyon, at sa kapangyarihan ng negosyo. Ang Estado, nandun ang gobyerno, nandun ang military. Sila ang gagawa ng mga patakaran. Mga kapatid. Kaya maraming uri ng patakaran panglipunan. Nariyan ang kapitalismo. Nariyan din ang sosyalismo. Iba't ibang mismo. Uri ng pamahala ng tao na minsan po ay nasasaalang-alang ang kapangyarihan para ang tao ay mawalan ng pananampalataya, ang tao po'y mawalan ng lakas para manampalataya at maglingkod sa Diyos. What if? What if? Sabi ng gobyerno, total lockdown na tayo. Wala nang kasamba sa Diyos kasi pandemya. Mahahawa kayo ng COVID. Itong COVID po ito, malaking problema po ito ng buhay. Kaya marami po ang isa sa world forces, kaya tinatawag na kapangyarihan ng gobyerno at ng Estado na sa panahon pa ng una ay kinasangkapan na ito ng mga kanluran para ang bansa, ang mga tao po ay mapailalim sa kanilang kapangyarihan na nahihiwalay sa kalooban ng Diyos. Tunay po ba na ang pagpunta dito ng mga Kastila ay para maghanap lang ng spices? Pumunta po ba sa Magellan dito sa bansang Pilipinas nang layunin hanapin ng paminta at sili?
Hindi po. Si Magellan nagpunta dito sa maraming dahilan. Hindi lamang po ang Pilipinas ay sakupin at napailalim sa kapangyarihan ng Espanya, kundi mapailalim sa kapangyarihan ng relihiyon at mapailalim sa kapangyarihang pang-ekonomiya ng bansang Pilipinas. Na ano po ang naging epekto nito? Throughout the history, the world forces of politics at tinatawag po na kapamahalaan, tinuring po nila ang magkaroon ng one-state religion. Na one-state religion, hindi ka pwede mag-Kristo. Hindi ka pwede mag-iglesia. Hindi ka pwede sumamba sa pinaniniwalaan mong Diyos. Ito ang kinakailangan mong gawin. Ito ang pinagagawa sa iyo. Hanggang dito ka lang. It's a world process. Mga kapatid, na nakaka-apekto sa pagkatagalin nila ang kapangyarihan. Salamat na lang sa pagbabago ng panahon. Mga kapatid, sa pamagitan ng magiting na Pangulo ng bansa na si Manuel L. Quezon, inirap po nila ang konstitusyon ng Pilipinas noong 1935 at inalis po ang tinatawag na one-state religion. Na ang tao po ay malayang pumili ng relihiyon na nais niya at paraan ng pagsamba na nais niya. Mula po sa Jonesville of 1916 na pinagtibay sa Kongreso ng Amerika para ipatupad sa bansang Pilipinas, nakatulong po yan para magkaroon ng malayang pananampalataya. Ngunit ang kalayaan pong yan ay unti-unti na hindi po natin nakikita, maaaring dahil sa usapin ng negosyo at ng relihiyon ay mawala ang kalayaan. Mga kapatid, yan po ang kapangyarihan hinawakan ni Satanas para ang daigdig. Pagdating sa ekonomiya, mga kapatid, basahin po natin. Sapagkat ikinulat po tayo sa mandirigma. Ang ating daw pakikibaka, our struggle. Meron tayong pakikibaka. Sabi nga ng mga aktivista ng araw na pinapatay ng gobyerno ngayon, makibaka, huwag matakot, ang makapangyarihang sistema ay ibagsak. Yan po ang sinasabi nila. Kaya pinagpapatay ngayon mga aktivista. Maraming ang tinatawag na Holy Week. Maraming nahuli ngayon mga aktivista sa kanilang Holy Week. Kaya paano ang gusto ipabagsakin ng pamahalaan, umihira, na magtayo ng bagong pamahalaan. Sa bandang huli ay ang mga taong nakaloob dito ay hindi rin naman nakabuti ang kalagayan. Hindi po yun ang uri ng ating struggle. Our struggle is spiritual struggle. Laban dun sa anyo ng mga bagay na mag-aalis atin ng kalayaan, magawa natin ang kalooban ng Diyos. Magkapatuloy po na ating pag-aaral. Maunawaan po natin yan. Unang Pedro 5. Ang talata po ay 8. Ganito po ang sulat at pakinggan natin mga kapatid. 5:8 na aklat na unang Pedro. Kayo maging mapagpigil. Kayo maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo na gaya ng liyong umuukal ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Sino po ang general? Sino po ang tagapangulo ng kalaban? Ito na sinakop ang worldly forces. Bakit pati? The world forces of darkness. Ang sinipuro nyo, religion, magpipinance para magkaroon ng digmaan. Relihiyon, nagpatawag ng krusada para maangkin ang isang lupain at mapailalim sa kanilang relihiyon. Hindi ba yan ay ang pagpatay? Ang papailalim sa kapangyarihan nila ay isang world forces of darkness. Diba kapatid? Ang nagaharing uri na mga katiwalian na nangyayari sa daigdig. Ngayon po ay malungkot po ngayon ay ganiri. Wala kang sakit, nagkasakit ka, hinatake ka, napunta ka sa ospital, patay ka sa COVID, nagka-COVID ka. Pagtingnan po natin kumikita raw maraming ospital dahil sa, meron po kaming kapitbahay dito. Kaya po, si Kuya Kaloy, ay alaas na ka, siguro inatake. Sabi ng Medicina doctors, yung medical center,
Na-COVID daw. Diniretso na sa libingan. Hindi na nakita ng mahal sa buhay. Si kapatid na Benedict, ganun din. Kaya po, minsan, ay nangyayari sa gobyerno, sa pamahalaan, ay pinakikita po dito ang talamak na problema ng daigdig na nakabatay sa kaguluhang ito. Hindi po tayo makaiiwas, mga kapatid, sa digmaang ito. Ang digmaang ito'y digmaang pang-espiritu. Ngunit ang kalaban na po natin, ang kalaban, si Pacquiao po makikipaglaban sa Las Vegas ata sa susunod. Ang makakalaban ay si one of the best fighters, si Crawford. Sa bakbakan na yan, ang paraan ng laban ay hanapin mo kung saan mahina. Below the belt kung bumila po si Satanas. Ang titirahin niya ay mga bagay na kailangan ng tao. Ang yayariin niya ay mga bagay na kailangan ng tao. Kasi po pag ang tao ay ginipit na ng nagipit, meron pong kasabihan, pag tao raw ay nagigipit, kumakapit saan? Sa patalim ay kumakapit. Nagsusuisay. Sapagkat yun na lang ang natitira niyang pag-asa para mag-survive siya sa isang kalagayan. Pero ang sabi ng Biblia, kayo maging mapagpigil. Alin ang ating pipigilin? Pipigilin natin? Ang alin? Sabi ng gobyerno, ay ito ang gawin ninyo sapagkat may pandemic. Hindi tayo sasamba. Kayo maging mapagpuyat. Ang ibig sabihin po ba hindi tayo matutulog? Ang kahulugan po nito ay meron po tayong mulat na pag-iisip na dapat nating malaman ano po ang nangyayari sa daigdig. Ano po ba ang tunay na nangyayari sa daigdig? Bakit ang karahalitaan, ang kahapisan, ang mga suliranin ng buhay, ang iba't ibang mga bagay na ang tawag po doon ay mga epekto ng kapangyarihan ng kadilimang ito'y nagahari sa buong sanglibutan na kung sabihin nga ng Biblia, ang dilim ay totoong malawak na, ang dilim ay naghari na, nabalut naman ang salimot na kadiliman ng daigdig. Kung titingnan po natin ang sitwasyon, tila wala ng pag-asa. Ang tao, sa kanilang paghihirap, walang hanap buhay. Aasa sa gobyerno, tuwan-tuwa si Mayor, sapagkat marami po hindi makakuha ng 1,000. Dito naman sa Nueva Ecija, malulungkot ang mga politiko, sapagkat wala silang kahawakan amelioration. Ang masarap na buhay ay ang nasa Maynila, ang mga kapitan, sapagkat yung tulong ni Duterte ay pabibigay tigit-tigit 1,000 sa Maynila. Saan makararating? Mga kapatid, ano po ang nakikita natin dito? Isang napakalaking suliran din pang lahat ng nangyayari, mga kapatid, na ang tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan na ng daya. At ang daya, kung itabasahin po natin 12:9, 12 na aklat ng Apokalipsis. Pakinggan natin. 12:9 at 12 na aklat ng Apokalipsis. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. 12. Kaya't magala kayo o mga langit at kayo nag-iistahan diyan sa banal lupa at ng dagat sapagkat ang Diablo ay bumababa sa inyo na may malaking galit. Sapagkat alam niya na kaunting panahon na lamang meron siya, kaunti na lang ang panahon ng Diablo. Malapit na dumating ang ating Panginoong Jesucristo. At sa araw ng paghukom, mga kapatid, sa pagbabalik ng mga anghel ng Diyos mula sa langit, ang unang huhulihin, ang unang gagapusin ay si Satanas at ibibilanggo sa kailaliman ng lupa ang espiritu si Satanas sa kanyang kalagayan, sa kailaliman ng lupa. Kaya nahalaman niya na konting panalahon na lamang may natira siya, kaya ano po ang kanyang gagawin? Ang kanyang galit kaya ng leon umuungan. Mga kapatid, ang angel ng leon
Ngayon po, di ka na makakita ng leon. Nung araw ko nakakakita ka ng leon, pag nagpunta tayo sa Manila Zoo, ano? Ano ba, Manila Zoo ngayon? Wala nang Manila Zoo. Ako'y maliit pa, ate ko, kasama kami sa Manila Zoo. Kada po igas sa Manila Zoo, makakita ka ng leon. Ha? Ngayon, ang leon yun, makakita mo saan? Sa video. Ang ungal ng leon ay nakatatak. Ang ungal ng leon ay mabagsik. Sapagkat ang ibig sabihin nito ay ang kanyang gutom na anak ay wala nang makain, kaya kinakailangan manlapa siya ng isang makita niya may buhay. Kapatid, ganyan ang kalagayan ng dyablo, gaya ng leong umuungal, kumahanap ng masisila niya. Kaya, ang sabi ng kasulatan, siya ang tinatawag na matandang ahas, dyablo at satanas, dumadaya sa buong sanglibutan. Kaya ang daya ng dyablo sa daigdig, mga kapatid, ano po ang daya? Influensya. Gumagamit siya ng tao para influensyahan ang buhay at pagdidesisyon at pag-iisip na unti-unting mahiwalay sa Diyos. Ano po ang epekto nito? Yung ginagawa ng diablo. Halimbawa, na unawaan po natin ang epekto sapagkat ang kapangyarihan ng relihiyon, ang tao po at negosyo, lalo-lalo sa ating panahon. Wala kayang kumikita sa vaccine? Wala bang kumikita sa vaccine? Bakit si Bill Gates? 10 years ago, alam niya nang magkakaroon ng pandemya. Maaari sila meron at top secret document na talagang lumalala ang pandemya. Kaya bago dumating ang mga pandemya, nakaprepare na sila sa kanilang laboratorio. Kaya sila ang natutuwa ng gusto. Bagamat maaari sabihin ang tunay. Tunay po ang COVID. Sabi nila, hindi tunay ang COVID. Pero it is a reality kapag sa ibang bansa po ay naghahari ang COVID. At ang Pilipinas ay pangsyam sa bansang may mataas na rate ng COVID. Pero ang totoo niyan, maaaring na marami nakinabang dito. Sapagkat ang kanilang stocks, ang kanilang kabuhayan ay umangat sapagkat sila ang may-ari nito. Ngayon, tayo po ba? Ano ang ating painiwala dito? Hindi natin alam kung ano ito. Pero masabi natin, ito po ay isang gamot na kinakailangan din natin tanggapin kung kinakailangan at handa ang isang kapatid. Hindi po ito usapin ng relihiyon na ikaw ay magbabaksin o hindi magbabaksin. Ang sinasabi natin, mga kapatid, ay maaaring sa sitwasyon ng Pilipinas ay may mga impluensya ang ibang mga bansa para kumita ng malaking halaga sapagkat ang Pilipinas ay kaya si Duterte maiiyak na raw. Hindi na alam kung saan kukuha ng pondo. Magkapamudbod pa ng pera. Sa tinatawag na bayanihan to. Pamumudbod sa mga taga Maynila, Bulacan, taga Laguna, at taga Rizal. Tinatawag na NCR plus Babon ay itinuloy po ang haba ng kanilang lockdown. Ano po ang epekto nito? Kung ang isang bansa ay maghirap, kung ang isang bansa ay magkaroon ng gulo, kung ang isang bansa ay sakupin ng ibang bansa para magkaroon ng digma, hindi ba maaapektuhan ng malayang pamumuhay ng tao, ang pag-iisip ng tao, ang paraan ng kanyang paglilingkod? Sapagkat sa digmaan, makakatandaan po natin, gutumin mo ang iyong kaaway, libulin mo ang iyong kaaway, pabagsakin mo ang iyong kaaway. Ang iyong kaaway ay kinahalang gumagapang sa paghihirap at mapagtatagumpayan mo ang iyong kaaway. Sa ating panahon, ang masamang espiritu na nais na silain, pati ang mga hirap, mga kapatid, ay may malakas na pamuksa na ginagamit ang dyablo laban sa mga lingkod ng Diyos. At yan po ang ating pag-aaralan sa pagkakataong ito. Ano po ang malakas na pamuksa na ginagamit ng dyablo laban sa mga lingkod ng Diyos? Sa aklat po ng Marcos 4:19, ito po ang nakasulat at
Pakinggan natin. At ang pagsusumakit na ukol sa sanglibutan, at ang daya ng mga kayamanan, at ang mga pita sa ibang mga bagay na nagsisipasok, ang nagsisiinis sa salita, at ito'y nagiging walang bunga. Ano po ang malakas na pamuksa na ginagamit ng dyablo para ang salita ng Diyos ay huwag magkaroon ng bunga? Kung ang salita ng Diyos ay hindi magbubunga sa buhay ng isang kapatid, ano ang epekto nito? Mawawalan siya ng pananampalataya. Sapagkat ang bunga ng salita ay pananampalataya. Kayo malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo aking sinasabi. Dadapwat ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ang salita na ating narinig, nagkakabunga ng bunga pananampalataya. Kung ang tao po ay hindi magbunga ng pananampalataya, sapagkat ininis ang salita. Alin ang umiinis sa salita na kinakailangan magbunga sa atin ng pananampalataya? Ang mga pagsusumakit sa sanglibutan ito. Pagsusumakit na ukol sa sanglibutan. Sa English Bible, ginamit po ineksakto ang kahulugan. The worries of this world. The worries of this world. Marami pong worries ang tao. Na dahilan para magsumakit. At ang pagsusumakit sa buhay na ito ay nagdudulot sa tao ng tinatawag na pag-aalala. At ang pag-aalala ay nagdudulot ng takot at pangamba. At ang takot at pangamba ay nagdudulot ng pagkasira ng kanyang kalooban. At ang pagkasira ng kanyang kalooban ay nagdudulot ng kawalan ng tiwala. At ang kawalan ng tiwala ay nagdudulot ng pagbagsak ng kanyang pananampalataya. Paano mo mangyayari? Kapatid, lalo na sa panahon ng pandemya. Tingnan po natin na maraming tao ngayon nawawala ng pag-asa. Kaya nga, nadinig ko yung kasabihan ng araw, bawal magkasakit. Ngayon po, hindi lang bawal magkasakit, bawal sipunin. So, pag nakita ng gobyerno na may sipon ka, dumarating na si testing chart na si Vince Dizon, pupuntahan ka, pupunin ka, dahil ka sa quarantine facility, ikaw David, meron kang sipon, pupunta sa quarantine. Tumaas ngayon yung sipon mo, nilagnat ka, ikaw dadalhin na sa ospital. Marami na po ang natotodas sa ospital. Kagaya po ni Claire de la Puente. Si Claire de la Puente mayaman. Maraming alahas, maraming sasakyan. Tinatawag po na the fleet of buses sa Metro Manila. Yes, sa presidente ng mga may-ari ng mga bus na nagpapalit sa Manila. Hindi po nagamot. Dahil sa ang ating po hospital ay tinatawag na over capacity. The healthcare capacity ay punong-puno na. Ang Makati, 97%. 3 bed na lang ang kulang. Tuloy-tuloy po yung mga dumarating na nagpapa-hospital. Kapatid. Yung isa nating kapatid, Kapatid ng Loyola, nagkapasalamat din po sa Diyos. Siya po ay isang survivor. Hindi ko ba? Survivor si Siola. Bago siya magka-COVID, siya po ay kinakbo sa kidney center sapagkat kinakailangan lagyan dito ng tubo. Nakalipas sa tubo. Okay na ngayon. Bigla namang pneumonia. Balik uli sa kidney center. Pneumonia. Paglabas niya sa kidney center, umuwi sa bahay, nagpunta ng drive-thru. May drive-thru na ngayon Hindi lang si McDo ang drive-thru Hindi lang si Jollibee ang drive-thru. May drive-thru blood test na ngayon. Kung saan punta ka sa doctor's hospital, nakalagay drive-thru. Ibig sabihin, merong masakyan, pupunta ka doon, kuha ka ng dugo. Kung nakuha ka ng dugo, makikita ko meron kang COVID o wala. Yan po yung drive-thru na uso ngayon. Yan na magpa-drive-thru siya dahil kinakailangan niyang magkaroon ng dialysis. Nakita sa drive-thru, may COVID. Hindi kinakailangan, every 2 days, pa-COVID ka. Hindi siya ngayon. Tumawag po kami, mga tinawagan natin, tumawag tayo sa DOH Center, sa One Command Center.
the telephone number cannot be reached. Please try it again. Try call again later. Pag ganun. Nung gamitan ng internet, si Evan, pagkatapos ng isang araw ay sumagot. Overcapacity pa po. Wala pa po sa buong bayan ng Bulacan, bayan ng Batangas. Sapagkat ang buong Batangas, pag inisa-isa mo, ay lahat ng ano po doon, yung testing center at lahat ng kanyang dialysis center ay puno. Pati ang ospital sa Batangas, mula sa Lipa, hanggang. Kaya ang San Juan daw ilalak daw na yung Sitio Iglesia. Wala nang papasok. Balita ko lang, ito ba yan? Yung Sitio Iglesia, wala nang papasukin tagalabas. Kasi sa buong buhay na sapa, sunod-sunod. Sa gilid ng kapilya, may COVID. Lahat na. Kaya hindi mo na maintindihan kung paano ang gagawin. Ngayon, ano po ang ating gagawin? Huwag po tayo matakot. Magpalakas po tayo ng espiritu. Magpalakas din tayo ng katawan. At mag-ingat din tayo. Sapagkat ang bigat po ngayon ay ang Google nito. Kaya ang mga ospital natutuwa Kaya may pangyayari po, baka totoo nga na yung mga nakatay sa ospital, sasabihin COVID, kasi isisingil sa gobyerno ng malaki. Kaya meron ding daya. Ang mga negosyo ay may daya. Ang mga gobyerno ay may daya. Ang mga taong nakakaalam ng karamdamang ito ay meron din daya. Pinamigay ng gobyerno ng bilyong-bilyong piso. Pero hanggang ngayon ay hindi pa natetest ang bawat mamamayang Pilipino ang tinatawag na rapid test. Ang rapid test ay isang simpleng test ng dugo na pag tingin mo sa laboratorio, makikita mo kung meron kang COVID o COVID antigen o tinatawag po na antibodies na pumasok sa sistema ng iyong katawan. Ngayon pa lang ipatutupad ni Vince Dizon na pakukuhanan niya yung mga feature lahat. Parang regular test. Hindi na sinuswab. Ang tawag doon antigen. Ito sa high precision meron Kasi kami po, bago masok sa division, sa division ng Step 2, hindi kami pwede pumasok na hindi kami naka-antigen. Papunta ka sa high precision, kukuha ka ng dugo, balikan mo kinabukasan, makikita po negative o positive. Pag positive ka, hindi ka pang ibig sabihin ng COVID. Meron lang pumasok na ibang antibodies sa loob ng iyong katawan. Sa murang halaga. Nagpamudbod ang gobyerno ng malaking halaga, pero hindi niyan nagawa ang kanyang tracing kung sino ang may problema dito. Mga kapatid, bakit po natin sinasabi ito? Ano po ang kaugnayan nito sa pang-araw ng ating buhay? Pag ang gobyerno po'y nalugmok sa estado ng kanyang pamamahalay, magkakaroon ng kaguluhan. Habang nagkakaroon ng kaguluhan, hindi masusuportahan ang kanyang pamamahala ng payapa. Magaya tayo sa Brazil. Ang Brazil, araw-araw naglilibing ng 10,000 katao. Mga kapatid. Pag ganun nakikita mo, naglilibing araw-araw 10,000, 5,000 nililibing. Lumakas na lumakas, maapektuhan ng payapang pamumuhay ng tao. At pag naapektuhan ng pamayapang pamumuhay ng tao, ang tao po'y hindi makapagpaparot parito sa isang malayang buhay at kalagayan payapa. Hindi siya makapagkatrabaho. Ang kawalan ng trabaho ay nagdudulot ng pag-aalala sa buhay. Ang pagkaubos ng iyong pangangailangan, mga kapatid, ay maaaring magdulot ng spark sa isang tahanan para magkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng mag-asawa. Sapagkat nagugutom si Tutoy, wala nang madeli si Tutoy, naghihirap na ang mamayan. Habang nariyan, mga kapatid, ang epekto ng simoy ng digmaan sa karagatan ng China. Ayaw lumayas na mga inchik. Pati si Kuya Boy ito naapektuhan Walang huli, di ba? Kapatid na po, walang huli mahina huli. Kasi yung isang kaibigan ko, nandyan ngayon sa sakyan niya, siya tagakuha ng mga isda na nanggagaling sa West Philippine Sea. Kasi pare Rode, sila, dilet, lahat ng isda, pag dumating sa Peace Port, inakarga nila, dadalhin nila sa wala ra huli. Paano nga huhulihin mo? Ang mga inchik na nasa West Philippine Sea ay naroon, ang sabi sa pamahalaan natin, sila daw ay inabutan ng malakas na hangin. Sabi naman ng ating gobyerno, General Lorenzan, niluloko nila ako. Magsilayas kayo. Kaya sabi ng Chinese Embassy, hindi kami aalis
sapagkat amin ito. Kung ang epekto po nito ay digma sa hinaharap, matutulad po kaiga tayo muli sa panahon na tayo po ay ginamit ng mga Amerikano sa digmaang magpapalaya sa Pilipinas. Matapos nating palayain ang mga Pilipino noong 1898, sabi ng Amerikano, kami ang huling sasakop sapagkat ay ilalim sa amin ng mga Kastila. Tapos na ang digmaan sa lahat ng probinsya. Pero pagdating nila dito, ay sumuko ng kunwari ang mga Kastila at sinakop nila ang Intramuros. At sila na ang naghari sa buong Pilipinas sa mahabang panahon. Binigyan tayo ng maayos na kasuotan, maayos na edukasyon, pero sa ekonomiya at sa pamahala ay patuloy na nasa ilalim ng kanilang kapangyarihan. Minsan di masisisi yung mga nagsasabi ng mga nationalism. Pagtingin mo talaga yun, parang talagang totoo. Pero hindi na bagay para sa atin. Dumating ang mga Hapon, sabi ng mga ni Douglas MacArthur, I shall return. Ang ibig sabihin po noon, mamatay muna ang mga Pilipino sapagkat sa pagbabalik niya, pag nandyan na ang mga Pilipino, katulong ang mga Amerikano, si Uncle Sam ang magliligtas sa iyo. Dumating si Uncle Sam, pero halos ang gerilya ng mga Pilipino ay nasakop na ang buong lupa. Parating na po si Uncle Sam sapagkat ang gobyerno ng Pilipinas at ang mga Asian neighbors po natin ay walang magagawa kundi lumapit kay Uncle Sam. What if dumating ang alingaw ng digmaan? Ang digmaan na maaaring sa panahon ng ating mga anak, sapagkat sa textbook ng China, ang Pilipinas ay kanilang probinsya. Ang Vietnam ay laruan ng kanilang mga anak. Based sa textbook nito. Ang mga digmaan pong ito, sa kapangyarihan ng politika at sundalo, kapangyarihan ng pakinabang at interes ng mga makapangyarihang bansa, ang lahat pong ito ay makakaapekto sa malaya, pamumuhay at paglilingkod ng tao. Kaya po, ang bawat isa sa atin ay nakikita na maging mahinahon sa lahat ng panahon. Magbantay po tayo, tingnan po natin ang ating kalagayan. Huwag po tayo magmadali. Kung may problema pananalapi, may problema pang ekonomiya, magsuportahan po tayo, magtulungan tayo magkakapatid. Bakit po? Sapagkat ito po ang malakas na pamuksa ng Diablo, ang pagpasok ng gulo sa buhay ng tao. Pagsusubakit ukol sa buhay, daya ng kayamanan ay nakagugulo sa buhay at iba't ibang mga bagay na nakaiinis. Kaya walang maiinis. Maghintay tayo. Yung ginagawa ng gobyerno, tingnan natin kung makatutulong sa inyo. Pero huwag lang tayo umasa, kundi sa ating sarili. Ang pandemya ay totoo. At nariyan, mga kapatid. At hindi po ito, sa Vietnam po kasi tinuring lang isang lihim na kaaway na hindi mo alam ang pagpasok nito. Mga kapatid. Kaya sa kalagayan natin, patuloy po tayo sa paglilingkod. Unang Timoteo sa 6:9 hanggang 10. Ano pa? Dadapat ang mga nakisipagnasang imaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siya naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Kaya maraming kapahamakan nangyayari sa tao dahil po sa pag-ibig, sa salapi. Ang pera po ay kailangan ng tao. Binigyan ng Duterte 1,000. Tanggapin ng mga taga-Maynila, mga taga-Nueva Ecija, wala na. Pero ang umiibig sa salapi, hindi ibibigay ito sa tao eh. Sila kupitan. Yung mga kupitan, merong listahan ng mga, ang DILG ng mga listahan ng mga kupitan sa Manila. Talagang hindi binibigay. Dahil sa pagnanasa nilang imaman, tayo po, hindi tayo nagnanasang imaman. Hindi tayo umiibig sa salapi. Ang salapi po ay panagot sa pangailangan. Pag wala ka nito, magagawa mo mangutang, manghiram. Wala ka. Kaya po, sa pag-aaral ng salapi, ay kinakailangan pong balansin natin ang paggamit nito. Simple lang naman, needs or wants. Shopee, needs or wants? Depende.
May pera naman ni Gahan ko eh. Sabi ni Sara, bigyan naman ng, ano niya, kailangan kay Kalumino yung tahanan namin. Needs yun. Ha? Sapagkat hindi ka makapag-aaral na maayos. Mahihina naman kung hindi maganda ang liwanag. Yung magandang music video, needs or wants? Needs. Hindi ka makakapakinig ng maayos na video ng awit sa pagsamba. Pag hindi maganda ang video mo, parang tunog plaka, tunog lata ang mangyayari. Needs. Kaya po, ang paggamit ng salapi ay matalinong paggamit. Pero ang ibig dito ay mali. Sapagkat ang pag-ibig dito, ang ibig sabihin, ang kapangyarihan nito, ang kapangyarihan ng salapi ang nagmamani-over sa iyo at hindi ang tao ang may kapangyarihan sa salapi. At marami pong nalulunod sa pagnanasa dito. Pangunahin na po ang mga nagnanais na maging lingkod bayan. Hindi talaga lingkod bayan. Iba po ang usapin ng paglilingkod sa bayan. Kaya gusto nila maglingkod sa bayan kasi sila magkasabing kaninong project bibigay. Yung proyekto, mabibigay ganito. Yung proyekto, sira-sirang kalsada, sira-sirang daan. Anong pala, nasa listahan, yari na ang daan. Sino ang nakinabang? Nakinabang po yung umibig sa salapi. Tayo po, hindi tayo umiibig sa salapi. Ang salapi po, ang iibig sa atin. Hindi masama yan. Baliktarin mo. Bawal umibig sa salapi. Pero kung ang salapi ang umibig sa iyo, sabihin mo salapi, bigay mo yun sa magulang. Birthday ng magulang. Dumating ang birthday ng nanay ni tatay. Tulungan mo ang iyong kapatid. Ikaw ang masusunod sapagkat umibig sa iyo. Kaya ang mga kapatid, naghahanap buhay. Pero dahil sa paghahanap buhay, ay naapektuhan ang iyong paglilingkod. Dahil sa paghahanap buhay, ay nawalan ka ng Diyos. Dahil sa paghahanap ng buhay, ay nawalan ka ng buhay. Yan po ay pag-ibig sa salapi. At sa pagnanasa ng iba, nanasin sa isa pananampalataya. Kaya yung arms trade na ginagawa ng mga makapangyarihang bansa, talaga nahiwalay sila sa pananampalataya dahil weapons of mass destruction. Kaya ewan ko, mangyayari ito sa gobyerno ni President Biden. Kasi pagtingin mo yung security advisor niya hanggang sa kanyang mga advisor, sa pinakamalit advisor, puro stockholders at mga consultant ng mga weapons o gawaan ng mga armas. Sana hindi sila maapektuhan ng kaisipang yun. Sapagkat ang ibig sabihin lang noon, mahihilig sa digma ng isang bansa na siyang pupuksa ng buhay ng maraming tao. Mga kapatid. Kaya, tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Hindi ko tayo dapat matuhog na maraming kalumbayan. Kaya sa paghahanap buhay ng ating mga kapatid, tuloy lang po yan. Yung paraan, ating paghahanap buhay, kung maaari po ay mapalawak pa yan. Hindi mo masama ang maghanap na ikaw buhay. Sapagkat yan ay pantugon. Kasi pag dumating na ang anak mo mag-aaral sa kolehiyo, sabihin ng iyong anak, si Junjun, si Junior, si Utoy ay mag-tuition. Magkano ang tuition? Kahit po, kahit po, ganito pa may tuition pa rin sa eskwela na lang. Magkano tuition sa CI? Kahit na sa ibang eskwelahan, may bayad, hindi naman mura eh. Yun pa rin eh. St. Christopher, magkano tuition? Tuloy ba ang St. Christopher? Tuloy ba yan? Totoo ba yan? St. Christopher, malapit ng maganap sa kanya na isarado ang kanyang kurtinang pula dahil sa buwabagsak na sitwasyon. Kaya po, ang laki ng problema ng daigdig ngayon, yung buwabagsak na pamumuhay ng tao. Kaya dito, sa ating kalagayan, kailangan po natin makipaglaban. Paano po pakipaglaban ng mga lingkod ng Diyos? Sa kaaway upang magtagumpay. Pero sa 16:17, ito po nakasulat. Bukuyin taglay ninyo ang kalasag ng pananampalataya. Siya ipapatay ninyo sa lahat ng nabilingas na suligi ng masama. At magsikuhay naman kayo ng turbante ng kaligtasan ng tabak na espiritu na siyang salita ng Diyos. At talata pong ito ay nilarawan po ni Apostol Pablo yung uri po ng sandata at uri po ng pakipaglaban ng mga lingkod ng Diyos
Dahil meron tayong kaaway. Tinuring po niya dito na tayo po ay dapat ay kumpleto ng gamit. Hindi may pwedeng parang si Lone Ranger. May baril, walang bala. Parang Pilipinas, kami ay lulusob sa West Philippine Sea. Minomonitor namin ng West Philippine Sea. Ang amin kagamitan ay tinignan namin kung ano ang nangyayari sa West Philippine Sea. Anong uri pakipaglaban niya? Nandiyan na ang kalaban. Ang ating pamahalaan ay puro force lang. Ay puro air lang, wala namang force. Wala tayong armas. Kaya ginaganito tayo. Tayo ay hindi na pwedeng gawin nila sa Vietnam yan at sa Indonesia. Pag tumuntong ka sa katawag na isang isla nila, malapit sa kanila, kinakailangan makipagpukpukan muna ang kanilang mamamayan. Kaya po sa larangan ng pananampalataya, ganun din po ang bawat tiya sa atin. Kinakailangan po, bagamat maliit tayo, kumpleto tayo. Paano tayo magiging kumpleto? Sa kasuot ang pandigma. Ang sabi ng Biblia, Efeso, sa 6:6, at ilataas po natin yan. Tawag po dyan, ang iyong bewang, may bigkis ng katotohanan. Meron kang bigkis, bewang mo. Sakbat na baluti. Meron kang baluti, yung pinaka, dito, sa chest. Meron kang baluti ang tawag dyan. Ang iyong mga paa, may pangyapak, na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan, at tagalin nyo rin ang kalasag. Yun yung tawag na shield, kalasag. Na siya kapatid ninyo sa lahat ng nagilingas. Nasuligin ng masama at magsikuhin naman kayo ng turbante ng kaligtasan o turban o yung headgear. Ang isang nagmamotorsiklo, ang isang professional motorcycle, pag merong headgear, kahit mapadugang ulo niya, hindi makapano. Kasi yan ang protection niya. Kasi ang ulo, pag tinamaan niya, patay ka na. Kaya yung turbante ng kaligtasan, at tabak ng Espiritu siya salita ng Diyos. Inilarawan po ni Apostle Pablo dito ang isang complete battle gear sa isang Roman legionary. Pwede i-research yan ng mga kabataan sa kanilang Google, who is a Roman legionary, ano itsura ng isang Roman soldiers, sa kanyang pakikipagdigma. Bakit through the history, ang Roman soldiers ay naging model of isang military modern combatant. Sa manahon ng kanilang pakikipagdigma, kompleto sila ng kagamitan. Kaya nilang solusyonan. Ganyan din man ang ating kalagayan, mga kapatid. Anong problema? Kayang solusyonan ng mga kapatid. Problemang pananalapi? Kayang solusyonan ng mga kapatid. Problemang pag-ibig? Kayang solusyonan ng mga hindi siya makapahamak. Problemang pampamilya? Kayang solusyonan ng mga kapatid. Problemang pangkalusugan? Kayang solusyonan ng mga kapatid. Problema ng kawalan ng pag-asa? Kayang solusyonan ng mga kapatid, sapagkat ang lahat ikang ito ay sinalita ko na sa inyo upang kayo ay magkaroon sa akin ng kapayapaan. Ang hatid po nito kapayapaan sa buhay ng ating mga kapatid. Kaya si Kapatid Loyola, survivor. Sunod-sunod buhay. Ngayon po ikaw, malakas na uli ako. Kasi dinadialysis po siya. Yan dialysis po para sa akin sa panahon ito in a modern period. Para lang naglo-load ng cellphone, ng charge. Mag-charge ka, ayos ka na. At pababa na rin ang pababa ang Google. Pero siyempre may Google. Kaya sabi nga kay Siola, let's get back to work. Deped tayo. Tuloy naman ang sahod Di ba? Tuloy. Kaya kung yung source of income, tuloy yun kasi panggalaw yun. Panggalaw mo. At para magpatuloy tayo sa pamumuhay. Kaya dito po ay mapoproteksyon natin ang ating buhay sapagkat yung karunungang taglay natin na maingatan natin sa ating mga puso ang magsisilbing ating kalasag para mapanatili ang ating pananampalataya. Siya na 19:11, ang salita mo ay aking iningatan sa ating puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Ano ba ang ating magiging desisyon o nais? Nakasulat po ba yan? Yan ba ang gusto ng Diyos? Meron ka bang guiding principles na susundin? Salita ng Diyos. Iingatan mo. Tanungin mo, tama ba gagawin ko? Tanong mo sa salita ng Diyos.
Nandun yan. Ha? Nandun. Yung magulang ko, dapat ko bang sagutin? Ano magagawin ko sa aking magulang? Gaganti ka sa magulang. Gagalang mo ang magulang. Kaya mga kapatid, wala nang bagong bagay na para pag-aralan pa at hanapin ng tanong sa lahat ng sagot, nandiyan na sa salita ng Diyos ang application. At kung susunod po natin na hindi tayo magkakasala laban sa Diyos, sa gayon ay tagalay naman natin ng pangako. Ito naman po ang ating hinihintay. Lahat naman ng bagay ay lilipas. Lahat ng bagay ay darating na parang agos ng tubig. Napatapos ang malakas na agos ng tubig ay siya'y dadaloy patungo sa kanyang dakong paroroonan hanggang sa siya'y humugos sa karagatan. Ang buhay at kapalaran ng tao ay tumutungo sa kanya hanggan. Ngunit nainiwala po tayo na pagkatapos ng hangganang ito'y darating ang isang bagong umaga sa buhay ng mga mananampalataya, sa buhay ng mga kapatid, sa buhay ng mga naghanap. Sabi nga ng Biblia, dahil ito'y nagsisikap ako, ako ika'y nagsisikap, nagtsatsaga, sapagkat may pag-asa ako. Hindi ka dapat mawala ng pag-asa. Kung mawala man ng buhay, dahil sa karamdaman, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Sapagkat ang sabi ng mahal na aklat, mga kapatid, ay napakaliwanag po. Sinasabi sa talatang ito na ang isang kapatid ay nananatili, nataglay ang pag-asa, hindi siya pinaghihinaan ng kalooban, sapagkat may pag-asa sa Diyos na buhay. Sapagkat dahil hindi, nagpapagal kami, nagsisipagpagal kami. Let's get back to work. Papagal ka, tuloy ang trabaho, tuloy ang awit, tuloy ang panalangin, tuloy ang pagsamba. At magsisipagsikap. Sisikap po tayo. Sapagkat pag may pag-asa kami, sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalo na sa mga nag-iisampalataya. Mahalaga po na makarating tayo sa tagumpay. At ang tagumpay pong ito, 21:1 hanggang 7 na aklat ng Apokalipsis, nakita ko ang isang bagong langit. Ang tao po ay nagsisikap na hanapin ang bagong mundo. At bilang katunayan, last week, ang tao po ay matagumpay na nakarating hindi ng kanyang mga astronaut, hindi ng kanyang mga tripulante nakasakay sa space ng Amerika na NASA, kundi ang tao po sa makita ng kanyang modern technology nakalatag na sa Mars. Yung rover, nakita niyo po sa Google, nakababa na sa Mars ang isang ang rover natin, ang satellite. Meron na rin tayo helicopter na maliit na lumilipad-lipad. Naghahanap sila ng buhay sa Mars. Pero hindi sila makakita ng buhay sa Mars. Sapagkat ang Mars, ang buong kalangitan, at ang buong kalupaan ay mawawala. Ang nakita ni Apostol Juan sa kanyang pangitain sa pulo ng Patmos, nagkaroon ng isang bagong langit at ang isang bagong lupa. Sapagkat ang unang langit, what is unang langit? Ang ating atmosphere. Ang langit na ikalawang langit na ating natatanaw, ang Milky Way Galaxy, ang solar system. Mga kapatid, ang araw na doon umiikot ang buong sistema, ang pangkalawakan, ay tinatawag na unang langit. At ang unang lupa ay na parang mawawasak ang daigdig na ito. At ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog, bumababa mula sa langit, sa dako na langit, sa ikatlong langit, na dako kinaroroonan ng Diyos. Ano ang bumababa mula sa langit? Ang isang bagong lungsod. Ang lungsod na ang lansangan ay bubog na ginto. Ang lungsod na binubuo ng 12 mahalagang perlas o mahalagang uri ng mahalagang bato. Mula sa kuta niya hanggang sa daong kinalalagyan niya. Isang lungsod na dakila sapagkat tinatawag na New Jerusalem. Nanahan ng gaya ng isang babaeng kasintahan
na nagagayahan talaga sa kanyang asawa. Ang isang babaeng kasintahan sa panahon ng pag-aasawa ay puno ng mahalagang hiyas ng perlas. Pero sa bagong lungsod ng Jerusalem, ang lansangan ay bubog na ginto. Ang mga pintuan ay mga perlas. Merong jacinto, may emerald, merong berilyo at iba't ibang di pangkaraniwang mga halagang bato o precious stones. Ang siya naging palamuti doon sa buong bayang yan. Na ang luwang ay 12,000 stadium, na ang haba ay 12,000 stadium, na ang taas ay 12,000 stadium. The new heaven and the new earth is not round, but a perfect cube. Ang bagong daigdig ay hindi bilog, kundi isang perpektong kudrado. Ang haba at ang taas, cube. Pag sinabi kasing cube, yung kanyang base, yung kanyang height, at yung kanyang taas ay iisa. Yan po ang itsura ng bagong Jerusalem. Ano po ang sinasabi ng kasulatan? Sa dakong yun, narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklupar na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y mananahang sa kanila, sila'y magiging mga bayan niya, ang Diyos din ang sa kanila at magiging Diyos nila. At papahirin niya ang luha sa kanilang mga mata. Hindi na magkakaroon ng kamatayan. Ang kamatayang naranasan ng tao dahil sa pagkakasakit. Ang kamatayang naranasan ng tao dahil sa aksidente. Ang kamatayang naranasan ng tao dahil sa mga bagay na dahilan ng kanyang pagkawala. Ay hindi na magkakaroon ng kamatayan. Wala nang ina naluluha sa pagpanaw ng kanyang anak. Wala nang anak naluluha dahil sa pagkawala ng kanyang magulang. Wala nang mamaya maghihirap dahil sa kahirapan ng digmaan at naranasan ng tao sa buhay nito. Sapagkat hindi na magkakaroon ng dalamhati. Walang pananambilan naman ng hirap ang mga bagay ng una ay naparami. At siya ang nakaluklok sa lukulo ko rin nagsabi, narito, ginawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Isang bagong katawan. Katulad ng katawan ng ating Panginoong Kristo nang siya'y muling mabuhay. Ang Kristo inyong nakita ay siya rin inyong makikita sa kanyang pagbabalik. Na taglaya isang katawan na walang kasiraan, na hindi tumatanda at hindi nanghihina. Isang buhay at kalagayan, mga kapatid, na bago, sapagkat binago ng Diyos ang lahat ng bagay. Isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. At sinabi niya sa akin, nagawa na ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuho ay aking paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Ang magtagumpay. Mga kapatid, mahalaga po ang magtagumpay. Hindi pa tayo tagumpay. Nagtatagumpay pa lang. Mga kapatid. Pero ang pagkatagumpay pong ito ay hindi dapat panghinaan ng kalooban ng mga kapatid dahil sa karamdaman. Ang pagkatagumpay na ito ay hindi dapat mabalang dahil sa suliranin ng buhay. Ang pagkatagumpay na ito ay hindi dapat mabalang dahil po sa mga sitwasyon ng kalagayan ng ating panahon. Kinakailangan makarating po tayo sa dulo ng pagkatagumpay. Magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito. Ako'y magiging Diyos niya at siya ay magiging anak. Yan ang dahilan kung bakit tayo nagsisikap na religion na meron tayo. Hindi sa mga bagay lamang ng buhay na ito. Bagamat umaasa tayo sa tulong ng Diyos. Pero higit nating inaasahan ay ang kaganapan ng pangako. Sapagkat may parusa. Meron pong judgment day. Meron tribulation. May timbangan ng katarungan para hatulan ng tao ayon sa kanyang ginawa. Hinahanap ng Diyos ang maging tunay na mananamba. Hinahanap ng Diyos ang makapasok sa kaharian para malinis ang kanilang mga kasalanan. May parusa. Kaya kinakailangan natin magtagumpay. Huling talata po ng ating pag-aaral, 21:8 na aklat ng Apokalipsis, ngunit sa mga duwag. Saan po na duwag? Na duwag na harapin ang hamon ng buhay. Na duwag na harapin ang mga wabagsik na alon
na sa Kanya'y tumatama. Naduwag na harapin ang katotohanan na kinakailangan niya magtiis sa buhay. Sa mga hindi mananampalataya, sa mga kasukulang-sukulang, sa mga mamatay tao, sa mga mapakilapid, sa mga manggagaway, sa mga mapagsamba sa Diyusan, lahat ng mga sinungaling. Kanilang bahagi sa dagat-dagat ng naginingas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Mga kapatid, ang panahon ay malapit na. Huwag na po natin sayangin ang panahon na misang naliwanagan natin ang kanyang mga katotohanan na siyang dahilan ng pagkapasalamat ng ating mga kapatid. Sa pagkakataong ito, nagkapasalamat tayo sa Diyos. Bakit? Hindi lang sumapit ang kaarawan ng kapatid na Carmen Santiago. Nagkapasalamat tayo sa Diyos, hindi lamang dahil sa tinanggap ng kapatid na Willie ang magandang mga pagkapala. Hindi tayo nagkapasalamat lamang sa Diyos dahil ang pamilya ng ating kapatid na Rick Signo, kasama sila kapatid na Evelyn, sila kapatid na Richard at Maria, ay sumapit ng kaarawan ni kapatid na Richard sa 2 taong kaarawan. O sa 8 taong kaarawan ni kapatid na Princess Sophie. Nagkapasalamat tayo sa Diyos sa isang dakilang pangyayaring naganap sa buhay ng bawat isa sa atin na binabanggit po sa aklat ng Kolosas 1 at ang talata ko ay 18 ay ganito po ang ating matitiyak mga kapatid. 1:12 patuloy na nagpapasalamat sa Ama. Nagpapasalamat po tayo. What is pasalamat? Pagbabayad ng utang ng loob. Pagkilala sa mahalagang bagay na tinanggap mo mula sa Diyos. Na nagpapasalamat sa Ama na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Nagkaroon tayo ng mana. What is mana? Ano ang minana mo sa magulang? Ano ang mamanahin mo? Hindi nga matiyak ng tao kung ano ang mana niya sa magulang. Pero ang Diyos, ngayon pa, meron ng nakatalagang mana. Mana sa mga banal sa kaliwanagan. Ano yung naging pamana sa atin ng Diyos? Na atin pong ipinagpasalamat. Na siya nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. Mga kapatid, ito pong kapangyarihan ng kadiliman, una ay ang kapangyarihan ng maling pananampalataya. Kung nanatili po tayo sa paniniwalang kinagisnan, ano ang pag-asang meron tayo? Kung nanatili ka sa pananampalataya sa Kristo, tao lang sa likas na kalagayan, paano ka mailigtas ang taong dakila? Kung siya man ay dakila o isa mang propetang dakila, hindi ka mailigtas. Hindi ka mailigtas ng isang sinasabing tao kung hindi siya nanggaling at nagmula sa langit. Ang makapagliligtas sa iyo, yung nanggaling sa langit. Kapatid, paano ka mailigtas kung ang paniniwala mo ay ligtas ka na dahil sa ikaw ay nabautismuhan sa pamamagitan ng grasya ng Diyos at hindi na kinakailangan ng relihiyon, kundi pakikipagrelasyon. Kaya ang kaligtasan ito, nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. Ano ang ginawa sa iyo nang ikaw ay iligtas sa maling pananampalataya? Inilipat ka. Saan? May dako bang pinaroonan ka? Inilipat? It is a position from one point to another. Inilipat ka saan? Sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Saan ka inilipat? Sa kaharian ng anak. Bakit? Ano po ba ang meron sa kaharian niya? Na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Nung makilala po natin ang kaharian ni Kristo. Sino si Kristo? Hari siya. Siya ay saserdoting pari. Dakilang pari. Saan? Sa kanyang kaharian. At alin ang kanyang kaharian? Ang sabi ng madalang aklat, 3:6 na aklat ng Ebreo, tatapat si Kristo, gaya ng anak, ay puno. Ang isang puno ay hari. Ang isang puno ang siyang pinakamataas na tagapagpatupad sa loob ng kaharian. Ang isang hari ay puno. Saan? Sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo. Sumampalataya po tayo mga kapatid, na ang bahay ng Diyos
ay ang iglesia ng Diyos sa buhay. Sapagkat ang iglesia ng Diyos sa buhay, ang sino mang taong pumasok dito, sapagkat siya ang puno dito, siya ang pintuan dito, ako ang pintuan ng bahay ng Diyos, na iglesia ng Diyos sa buhay. Ang sino mang taong pumasok sa akin, siya'y maliligtas. Iglesia ng Diyos sa buhay, kay Kristo Jesus, ang naging daan para tayo po ay makatiyak ng mabuting kalagayan na para sa oras na ito ay magpasalamat ng ating mga kapatid ang mabuting kapalaran na ganap sa bawat piyesa. Ang pananampalataya kung ito'y wala sa iba. Sa atin lamang po, mga kapatid. Ilan lang naman ni kaya, hindi problema yun. Ang pinag-uusapan po dito, kung ang bilang man Israel, sindami ng buhangin sa dagat, 144,000. Gano'ng karami po ang 144,000? Mas marami pa ang tao sa kabartuan. Yun ang lahi na mailigtas, na lahi Israel. Kaya sa Pilipinas, ang maliit ay magiging 1,000. At siya'y magiging isang matibay na bansa. Yung hirang sa Biblia, ang bilang lang po 1,000. 1,000 lang ikayo, kakaunti lang kayo. At ang kaunti po, dadami yan. Bakit? Pag nag-anak pa si Kapatid na Richard ng isang lalaki, wala pa na. Wala pa lang magkapatuloy doon sa apelidong Cebu. Katulad ni Kapatid na Aldous. Pag nadagdagan pa ng isa yan. Maganda rin po yung iisa. Pero sabihin ko, sabi ko, pagka ako nagkaroon ka ng anak, gusto ko, marami. Para si Isaac po, isa lang, di ba? Dumami rin. Kasi kapatid na Rosy, 2 bata yun. Nadami yan. Ang pananampalataya po ito, tayo na lang. Tayo na lang po ang magmamalasakit dito. Tulad ng ating mga kapatid na Rickson, Evelyn. Pero si Sophie and Priscilla, signo, wala pa rin lalaki. Dami pa rin. Kapatid na Rickson, ano po. At ganun po talaga yun kabati naman sa kalooban ng Diyos. Ang ating kapatid na Carmen Santiago ay kakasala sa pagsapit ng kanyang karawan. Ilang taon na po ba kayo? 60 na po ba? Kapatid na Carmen, ilang taon na? 67? Ay, kaya. Si Lole 90. Di ba? Si Nanang? Si Inang? Ano ba pangalan ng matanda? Si Inang nakalimutan ko na. Yung nanay niya, talagang nandun po sa talagang nag-exercise sa umaga. Alala ko rin po yung matanda na yan. Basta po take your medicine, umiwas po kayo sa stress. At inom ng tubig, mainit na panahon, medyo magbawas na maraming trabaho. At ang proseso ng Biblia, ang buhay na laman nasa dugo. Tingnan niyo ang inyong dugo, baka mataas ang uric. Ang iba't ibang mga components nito. Healthy living, mahalaga po sa atin. At mahalaga po na lagi tayo kasama-sama pa sa pagsambat, paglilingkod sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Ganun din po ang kapatid na Willie Santiago dahil po sa talagang kanyang pagkapahalaga sa pasalamat at sa kanyang napiling buhay at profesyon ay kanyang pagpatuloy at magtagumpay at masiyahan kung ano ang kalagayan niya. Sabi nga ng Biblia, manatili ka kung ano meron ka. Stay put sa kung ano meron ka. Ganun lang po ang kinakailangan natin. Kinakailangan natin palakasin, palaguin, payamanin. Sapagkat sabi ng Diyos, kayo mayayaman na. Hindi tayo mahihirap. Kayo mayayaman na. Sa pamagitan ng salita. Kayo'y mayayaman saan? Sa lahat ng salita at kaalaman. Kasi ang kaalaman, ang susi ng magandang kinabukasan. Ang karunungan ay susi. Mga kapatid, pag binuksan mo ito, you will create something mula sa wala. Iyon ang kapangyarihan ng karunungan. Baka magbubukas ka ng bagong oportunidad, ng mabuting relasyon, ng mabuting pakikitungo, ng mabuting pagdadala ng buhay, mabuting pangbuhay at pag-aasawa, mabuting pagkapamilya. Yan po ang kinakailangan natin gawin at sa pagkakataon po ngayon, tumindig po kayo, mga kapatid, at sa bisa ng karapatan, pinagkatiwala ng Diyos,
kanyang kinakasangkapang mangaral. Tanggapin po ninyo ang basbas ng kanyang mga pagkapala. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Amen. Tayo po'y sama-sama. Tumindig. Tayo po ay mananalangin. Panginoon namin Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa mga sandali pong ito, dakilang Ama, matapos na aming pag-aralan ang ibubuti ng iyong mga katotohanan. Loobin po, Panginoon, naway matala ng malalim salihan ng aming mga puso. Aming pong malakaran at may sa kabuhayan, habang pinauutang po kami ng buhay at mga kalakasan. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat po sa karapatang patuloy na ipinagkaluko sa bawat iya sa amin. Kami na pinalaga mo mga saserdote na naghahain ng mga haing ukol sa Espiritu mula sa pagharap namin sa iyo, sa aming panalangin, sa aming pag-aalay, sa aming pananambahan, at sa aming pasasalamat ng iyong mga anak, ay naging isang samyong nakalugod sa iyong mataas na sinahupunan. Bagay na magsilbing katunayan, na maging ala-ala, pagdating ng araw ay amin ang pumanahin ng iyong pangakong buhay na walang hanggan. Amen. Dakilang Ama, nananalig po kami at sumasampalataya, Ikaw ang Diyos na nakapanuhay sa bawat iya sa amin. Salamat po ng maraming sa pagtatagumpay na patuloy mong ipinagkakaloob sa iyong mga hinirang na mula po sa kapangyarihan ng kaliliman, ng maling paniniwala, ay inilipat na po kami sa loob ng iyong banal na tahanan. Na dito na po namin ginugugol ang aming mga hirap na buhay sa isang kapayapa, tahimik at maayos na paraan ng paglilingkod na hinahanap mo sa bawat isa sa amin. At Panginoon, tarihin mo po ang aming mga kalagayan na sa buhay namin ay patuloy kang maghari sa aming mga puso. Ang iyong kapayapaan ang manatili sa bawat isa sa amin upang anuman ang lagay at maging antas ng mga suliranin ng buhay na dumarating sa aming mga kapalaran. Ito po'y aming malalampasan, ito po'y aming mapagtatagumpayan. Kami naman ay iyong mga anak, ay habang ang araw ay dumarating at lumilipas, ay nananatili po na matalaga doon po sa iyong pangakong buhay na walang hanggan. Dakilang Ama, kung hindi ko po kami aalayan at tutulungan, ay tunay na wala po kaming magagawa sapagkat mga tao lamang po kami marupok at mahina sa gano'n ng aming mga sarili. Sino kami para magtuwid ng aming mga landas? Kung gayon, Panginoon, alang-alang sa mahalagang kampaning isinakatupar namin sa oras na ito. Kami sana mong igawad sa bawat iya sa amin ng iyong banal na pagkapala, sa kalilinis at sa kapagkapatawad ng lahat ng aming mga nagawang mga kasalanan. Narito po ang iyong mga anak na nagkapasalamat, ng pamilya ng kapatid na Rickson Signo, na Evelyn at ang kanyang buong sambahayan. Narito rin po ang kapatid na Richard, at ang kapatid na Maria Melanie, at ang kanyang buong sambahayan. Narito rin po ang kapatid na Carmen Santiago, dahil po sa muling pagsabit ng kanyang karawan, ang kapatid na Winnie, sa tagumpay na ipinagkakaloob. Sa karawan ng kapatid na Richard ay patuloy po siyang kalingain. Sa karawan ng aming kapatid na Sophie, Princess Sophie Signo ay iyong kalingain. Dahil Panginoon, sa iyo lamang po kami umaasa. Diyos na nagbibigay ng buhay at ng mabuting kapalaran sa lahat ng iyong mga anak. Ikaw ang nagtatakda at patuloy na gumagabay sa aming mga buhay at kalagayan. Ang Espiritu Santo na iyong ipinangako sa huling kapanahonan ito. Pagamat hindi po namin nalalaman ng wakas, ang papalapit na wakas ng panahon, ay patuloy naman kami, mga alibinuho, patuloy na maglilingkod sa iyo. Isang sambahayan, isang lahing dinira, sa bansang ito na aming sinilangan, ang patuloy na mananagutan sa pag-aalay ng dakilang kaluwalhatian, ng dakilang kapurihan, ng iyong dakilang pangalan. Amen. Dakilang Ama, salamat po ng maraming sa patuloy na pagkalinga mo sa bawat iya sa amin. Hindi po namin malimot-limot na palagi na idalangin sa iyo ang buhay at kalagayan ng bawat iya sa amin. Ang aming magiging pamumuhay, biyayaan mo lang po kami ng aming sapat na kakanin sa araw-araw.
Malayo din po kami sa mga bigat na maramdaman at sa mga kapinsalaan at pandemyang nagaganap sa palibot ng aming mga buhay. At ang lahat ng iti aming malalampasan, sapagkat ikaw ang Diyos sa tutulong sa bawat iya sa amin. Lahat ay aming magagawa, sapagkat ikaw ang nagpapalakas sa amin. Kaya Panginoon, din kita po sa langit ang pakiusap ng iyong mga anak. Sa oras na ito, ay ganap po igagawad sa bawat isa sa amin ng iyong bendisyon. Ang lahat ng hinihiling po namin sa pangalan ni Jesus, aming dakilang tagapagligtas. Amen. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat ng hawak po sa aking mga kamay. Ang naging bunga ng pag-ibig at pananampalataya ng bawat isa sa amin. Loob niyo po sa nang ito'y magamit lamang po ng dukhang pangasiwaan sa lalang kahayag, kalalaganap ng iyong mga banal na mga katwiran po. Makatawa po po, Panginoon, mga lalaki at babaeng mga kasama po namin pupurit at dakila sa iyong kabanal-banal. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat. Umasa po kami ng salaping ito, gayon din umana kaya ng handog na maanak mo nagpasalamat sa po ay naging isang masarap na samin na kalulugod sa iyong kaitasan. Matala po sana itong kabana sa aklat ng aming mga buhay. Kung dapat mo po kami tawaging tagapagmana ng pangakong buhay na walang hanggan. Amen. Aming Diyos, na po sa lahat. Hindi po namin nakalimutan ang dalangin sa iyo, kami yung mga anak na kinakasangkapan sa dakilang gawad mo siya. Naway pagkakalooban niyo po sana kami, Panginoon, na mga pagkakakita ang kasangayan lamang po ng banal na kalooban upang mga bahagi po nito ay magamit sa pagtupad sa mga tungkulin ni atang mo sa amin mga buhay. At po kayo aming hihiling at nasasalamatan sa tanging pangalan at karapatan ng aming mga nanakop na si Kristo Jesus. Doxologia, mga kapatid.
pinagkatiwala ng Diyos sa kanyang pinakasangkapang mga bangaral, naway tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Amang sumasa mga langit, kanyang ng biyaya, pagliligtas, kapayapaan, pag-ibig, at ang pakikilakip ng kanyang banal na Espiritu na maghari sa ating mga puso. Wala ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, ano po ay pasalamat ng ating mga kapatid sa Muranay. Kung kaya't nais ko po na anyayahan kayo na mag-record tayo ng isang awit. Anong kaya na ba? Iyayin na. Awit po na pinamagatang, ano page? Ano page?